ang una nating topic mga bossing ay wala pong iba kundi si Robin Padilla. Naku, nakalimutan kong i-announce. Oh, doon sa naghahagila po nung ating Facebook page, ayan po, 21 mil na po yung followers dyan sa ating Facebook page. No? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe at i-follow at i-like na rin po yung mga video dyan. Game na ho mga kababayan. Umpisahan natin kay Boss Binoy. Ay, iba, mayabang si Robin Padilla ho ngayon mga kababayan ha. Ay bakit? Maganda yung kanyang posisyon ho mga bossing. Ay biruin mo ba naman kapag kami mga aamyendahan, merong mga papalitan sa ating konstitusyon, may mga aayusin. Aba, Robin Padilla ho mga kababayan. Ang mga magpapasimula ho ng yung mga hearing oh. Lika na, hearing na natin yan. Biruin mo ba naman mga kababayan ha? O eto, Senate's Chair of the Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes. Biruin nyo mga kababayan ha? 2015 ho, mga Boss Chief Amo sir, Miriam Defensor Santiago, no? Si Miriam ho mga kababayan, nung panahon ho na, miski po hanggang bago mamatay yan, bago po sumakabilang buhay po si Miriam Defensor, mga kababayan, kabisado po niyan ang lahat ng konstitusyon. Biruin mo, parang walking dictionary nga po yan o parang walking encyclopedia nga po yan si Senadora Miriam Defensor Santiago. At kung meron pong iiduluhin mga kababayan, yung mga senators natin, wala pong iba kundi si Miriam Defensor Santiago. Tiklop si Digong dyan. Naalala nyo ba mga Boss Chief Amo sir, nung panahon ho na umpisa pa lang yung eleksyon noong 2016, hindi niya kaya, di ba? Dahil hindi niya kaya, mga bossing, sabi niya, I move. Ay, hindi pala. Uy, Soklusen. Si yun? Si Robin Padilla yun. Pero nung dati ho, walang maibato. Dahil alam ni Digong, hindi niya kakayanin, kaya binola na lang ng binola si Senadora Miriam Defensor Santiago, mga kababayan. Ngayon ho, Robin Padilla, mga bossing. Siguro, iniisip ng mga senador natin na, iboto natin si Robin Padilla kasi nga, di ba, mahilig to sa mga federalismo, ganun. Ako, dyan ho ako nabiktima niyan, mga bossing. Si Robin Padilla, dyan ho ako nabiktima ni Robin Padilla. Akala ko ang tali-talino, akala ko ang galing-galing. Pinapanood ko yung interview, parang kung di ako nagkakamali, Corina Sanchez. No, sabi ko, okay to Aba, maayos ito sampid lang sana doon sa unity, pero sige nga, subukan ko. Mga kababayan, hindi ko ikakaila sa inyo na isa din po ako sa may kasalanan kung bakit nandiyan yung Robin Padilla. Yun lang pala alam, mga bossing. Paano na kapag yung kagaya niya, isinusulong niya na anti-dynasty? Yung pangalan mo, hindi pa ma-perfect, mga bossing. Bakit? Anti-dynasty ang kanyang sinusulong. No? Tapos nung narinig po ang ating vice-presidente na 3 Duterte daw po ang sasalpak o papasok, ang magtatry o ang kakandidato para maging senador, okay na okay daw sa kanya. Paano yun? Di ba? Kaya ngayon, ang sabi ng pamamayang Pilipino, grabe napakalayo na ng nararating ng senador natin, ng mga senado natin, 'di ba Sir Almond Lee? Ang layo na daw po ng nararating. From matatalino ho, mga kababayan. Kaya papunta na ho sa Robin Padilla. Wag kang mag-isip ng ano paman. Sabi ni Ma'am Loida Arnado, kaming mga kakamping hindi talaga bumoto sa kanila. Naniniwala naman po kami sa inyo, madam. No? Kami medyo may kakulitan ho kami. Gusto namin subukan Yan ang napalaho. Dagdag sa pasahurin ho ng gobyerno, mga kababayan. Dagdag sa pakainin ng gobyerno. Di ba? Ano po napapala natin sa isa Robin Padilla ngayon? Alaws. Di ba? Tapos
siya yung magiging kahilera ni Miriam Defensor. No, yan po ang napapala mga boss chief mo sir kapag kayo diyan sa Senado, pagka yung mga alam niyo yun, hindi naman mga dapat naging senador tapos nagkasama-sama sila at naging malaki yung grupo nila. O sige, basta parang teka-teka na lang ho. Alam niyo yung baril na teka-teka? Parang gano'n na lang. O sige, basta, salpak mo yan dyan. O salpak mo to dito. O salpak mo dyan. Paano kaya, no, pag magpapahiring na si Robin Padilla, mga kababayan? Yung may aayusin, may papalitan, may gustong baguhin sa konstitusyon ng Pilipinas, tapos si Robin Padilla mag-uumpisa ng hearing. Ano? Siguro kapag ka naupo yan, mga bossing, may chitsa na. Ano? May nakahanda na agad chitsa. Diba? Enka na lang yan. Tapos nakikinig. Yung pala, yung mga nasa likod niya, ang makikinig. Tapos yun din ang a-analyze kung ano yung pinag-uusapan. Kasi naniniwala ako, mga bossing, yung Robin Padilla, may nag-aano lang dito merong bumuboka lang sa likod nito. No? Bukod po doon sa federalismo na nalalaman niya, mga kababayan, wala na pong iba. Wala na pong iba. Pansin na pansin nyo naman yan. Yung mga pakikipagdebate niya sa loob ng Senado. Anak ng tutsa. Naalala nyo Coco Pimentel? Hindi na alam kung ano gagawin, hindi na alam kung paano kakausapin si Coco Pimentel. Kumuha na lang po ng libro. Ingles! Ha? Ingles, mga bossing. Konstitusyon ng Pilipinas, nakasaad pa yata sa English lahat yan. Di ba? Kumuha, libro, nagbasa, ang haba-haba ng binasa. Ang ending, hindi naman pala yun yung kanilang pinag-uusapan. Hindi naman pala yun yung kanilang topic. Well, ewan ko mga bossing ha. Ako po, nung unang panahon, nung mga panahon na talagang bata pa lang ako, talagang nakatutok na po ako Senado, ay nako, makikita mo yung mga makikita mo yung mga kandidato dati. Halos karamihan abogado. Halos karamihan po may mga binatbat. Tsaka pagka nagtalastasan sa loob ng Senado dati, mainit No, napapanood ko na po yan nung bata pa lang ako. Pero ngayon, nakita nyo kapag lalo na pag si Robin Padilla ang nakikipag-usap sa Senado, ginagawa na lang pong kengkuyan Ginagawa na lang pong katatawanan Isa lang po yun yung I move. Isa pa lang po yun, mga kababayan. At marami pa iba. Sabi ni Shiro Kanzaki, oo nga karamihan. Dati, maraming abogado. Ngayon, marami naman din abogado. Abogado. Diba? Walang tatalo sa galing ng mga senador noon. Ngayon, wala Mga kababayan, simpleng portweed na nakasulat po doon sa konstitusyon. Hindi maipaano-ano, hindi maipasunod-sunod. Di ba? Simpleng nakasulat. Kapag kapag 1/3 na ng mga kongresista ang nakapirma, dapat yan tumuloy na, maging impeachment court na kayo. Hindi pa masunod mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, nako, mag-iiwas tayo sa mga senador. Nakakahiya ang Pilipinas pagka napanood po, mga bossing, ng mga ibang nasyon, ibang lahi, ang Senado natin, tapos siyempre sisimplehan lang yan. Ano ba sinasabi ng konstitusyon nila? Bakit ganoon? Parang hirap na hirap silang doon sa pinagbabatehan nila. Tapos makikita ho ng mga Amerikano, makikita po ng mga English, no? Pag 1/3 na ang bumoto sa Congress, dapat tuloy na yung impeachment. Shall forthwith na. Yun naman pala. Ano ginagawa ng Senado din sa kanila? Wala Baliktad. Pinapahaba. Ang layo. 6 na buwan. Sasabihin ng mga banyaga, hindi marunong itong mga senador na ito. Mukhang mahihina ang mga ulo ng mga senador na ito. Paano pa kaya yung mga Pilipino? Damay na ho tayo, mga kababayan. Di ba?
damay na tayo. Hindi, totoo. Ayoko madamay sa ganyan. Eh, simpleng portweed, hindi maintindihan. Tapos makikita pa ho nila, o yan, Robin Padilla. No, kengkuyan po. Eh kapag ka ho yung sa mga Estados Unidos, sa ibang mga Senado ho, mga kababayan, hindi ka makakakita ng mga kengkuyan ho na ginagawa ni Robin Padilla. Only in the Philippines lang ho, mga boss. Sabi ni Maria Nelly Bansipra, dapat alisin na ang Senado. Iisa lang ang ipinaglalaban nila. Si Sara Duterte lang. Hindi, yun po talaga ang napapansin ng mamamayang Pilipino. Ano po? Yun po ang napapansin ng mamamayang Pilipino na meron po tayong Senado na isang pamilya ang pinaglilingkuran, mga kababayan, at hindi nila tayo masisisi dyan. Bakit ho, mga bossing? Dahil yun ang pinapamukha nila sa atin. Di ba, Rodolfo? Sabi ni Rodolfo na adat, lamang ang mga kapanalig ni Sara sa komite. Majority sila eh.